Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Lunes ay matatagpuan sa Lucas Kapitulo 19, talatang 8. Ito po ang sinasabi. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, "Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng iyong mga salita. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus, at nagpapasalamat kami sa mga guro at mga administrador ng iyong paaralan sa pangunguna ng aming presidente na si Dr. Jonathan Gawan at ang kanyang mga vice president sa pangunguna ng aming Dr. Margie de la Cruz ng iyong paaralan, ang Philippine Christian University ng aming mga buhay. Sila ang aming ilaw at gabay sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Sa kanilang karunungan at pagmamahal, kami kanilang hinuhubog upang maging mabuting mamamayan at maging handa sa kinabukasan. Sa ilalim ng kanilang mga kamay, kami nag-aaral at natututo. Ang aming mga puso at isipan, kanilang pinapanday ng tama at buo. Sa kanilang mga turo, kami nagiging mas matalino at makabuluhan. Nagkakaroon ng pag-asa at pananampalataya sa aming kinabukasan. Ipinakita mo sa kanila ang landas ng kaalaman at kabutihan. At sa kanilang mga aral, kami nabubuhay ng may layunin. Sa bawat araw na kasama namin sila, kami ginagabayan sa kanilang pagmamahal at pag-aaruga. Kami ay pinagpapala sa iyong mga kamay, sila'y patnubayan sa bawat pangarap. Naway magkaroon sila ng lakas ng katawan at maayos na buhay. Sa iyong pangalan, aming panalangin ay inialay sa maguro at mga administrador ng iyong paaralan, ang PCU, sa bawat pagtuturo at gabay. Kami nagpapasalamat, Panginoong Hesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Sa teknikal na pagsisisi ay isang pagbabago ng isip, hindi isang pagtalikod sa kasalanan. Ang salitang Grego na isinaling pagsisisi ay metanoia, at ang kahulugan ay pagbabago ng isip. Gayunman, sa karaniwang paggamit, madalas nating binabanggit ang pagsisisi bilang pagtalikod sa kasalanan. May magandang dahilan para dito.
Sa Biblia, ang pagsisisi ay madalas na iniuugnay sa kaligtasan. Ano ang nangyari kapag sinimulan ng banal na espiritu ang kanyang gawain upang dalhin ang isang tao sa kaligtasan? Ang espiritu ay nagbibigay sa makasalanan ng personal na pang-uunawa at isang hindi nagkakamaling paniniwala na ang mga katotohanan tungkol sa kanyang espiritu na kalagayan ay totoo. Ang mga katotohanan iyon ay ang kanyang personal na kasalanan, ang walang hanggang kaparusahan na nararapat sa kanya para sa kanyang kasalanan. Ang kapalit ng pagdurusa ni Jesus, mga kaibigan, para sa kanyang kasalanan at ang pangangailangan ng pananampalataya kay Jesus upang maligtas siya mula sa kanyang kasalanan, mula sa nakakakumbinsing gawain ng banal na espiritu. Juan 16:8. Ang makasalanan ay nagsisisi, nagbabago ng isip tungkol sa kasalanan, tungkol sa tagapagligtas at sa kaligtasan. Kapag ang isang tao nagsisisi, ano po ba ang nangyayari? Ay nagbabago ang kanyang isip tungkol sa kasalanan. Ang pagbabagong iyon ng isip ay natural na humahantong sa pagtalikod sa kasalanan. Ang kasalanan ay hindi na kinais-nais o masaya dahil ang kasalanan ay nagdudulot ng paghatol. Ang nagsisising makasalanan ay nagsisimulang kasuklaman ang kanyang mga nakaraang maling gawain. At nagsisimula siyang maghanap ng mga paraan upang baguhin ang kanyang pag-uugali. Tingnan ninyo sa Lucas 19:8. Kaya sa huli, ang resulta ng pagbabago ng isip tungkol sa kasalanan ay mabubuting gawa. Ang makasalanan ay tumalikod sa kasalanan tungo sa pananampalataya sa tagapagligtas. At ang pananampalatayang iyon ay ipinapakita sa pagkilos ayon sa Santiago 2:17. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang pagbabago ng isip, mga kaibigan, o pagsisisi ay hindi eksaktong katulad ng aktibong pagtalikod sa kasalanan at nakikitang paggawa ng mabubuting gawa. Ngunit, ang isa ay humahantong sa isa pa. Sa ganitong paraan, mga kaibigan, ang pagsisisi ay nag-uugnay sa pagtalikod sa kasalanan. Kapag binanggit ng mga tao ang pagsisisi bilang pagtalikod sa kasalanan, sa halip na pagbabago ng isip, gumagamit sila ng pananalita na tinatawag na figura ng mga salita. Sa figura ng mga salita, ang pangalan ng isang konsepto ay pinapalitan ng salitang iminungkahi ng orihinal na salita.
Ang figura ng mga salita ay karaniwan sa pang-araw-araw na wika. Halimbawa, ang mga ulat ng balita na nagsisimula na sa nagbibigay ng pahayag. Ang Brazil ngayon ay gumagamit sa figura ng mga salita dahil sa pangalan para sa bansa ay ipinapalit sa pangalan ng namumunong lupon o pinuno na aktwal na gumagawa ng pahayag. Sa Biblia, makikita natin ang iba pang mga halimbawa ng figura ng mga salita. Sa Marcos 9:17, sinabi ng isang ama na ang kanyang anak ay may isang piping espiritu. Ang masamang espiritu mismo ay hindi pipi, mga kaibigan. Dahil sa masamang espiritu, ang bata ay naging pipi. Ang espiritu ay pinangalanan ayon sa epektong ibinubungan nito. Isang piping bata, pinapalitan ng figura ng mga salita. Dito ang sanhi ng pangyayari. Sa katulad ng paraan, ang paggamit ng salitang pagsisisi na ang ibig sabihin ay pagtalikod sa kasalanan ay pinapalitan ang sanhi ng epekto. Ang dahilan ay pagsisisi, pagbabago ng isip. Ang epekto ay pagtalikod sa kasalanan. Ang isang salita ay pinapalitan ng isang kaugnay na konsepto. Yan ay figura ng mga salita. Sa buod, ang pagsisisi ay nagpagbabago ng isip. Ngunit ang buong biblikal na pagkaunawa sa pagsisisi ay higit pa doon. Sa kaugnayan, sa kaligtasan, ang pagsisisi ay pagbabago ng isip mula sa pagyakap sa kasalanan tungo sa pagtanggi sa kasalanan at mula sa pagtanggi kay Kristo tungo sa pananampalataya kay Kristo. At gayong pagsisisi ay isang bagay na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay daan. Sa mga katuwid, ang tunay na pagsisisi sa Biblia ay palaging magresulta ng pagbabago ng pag-uugali. Maaring hindi agad, ngunit hindi ito maiiwasan at tiyak na magpapatuloy. Manalangin tayo. Mapagpalang Diyos, mahal ka namin. Ikaw ang sentro ng aming kagalakan at lakas ng aming buhay. Nanalangin na tayo laban sa espiritu ng Antikristo, maling saksi, terorismo, idolatria, sexual na imoralidad, pangkukulam, puot, digmaan, salot, tagutom, panghuhula at karahasan. Dalangin namin na dalhin mo ang mga lalaki at babae sa isang lugar ng pagsisisi at patawarin ang aming mga kasalanan. Hinihiling namin na palibutan mo ang aming Pangulo ng aming bansa na si Bongbong Marcos na makadiyos na konseho at ang lahat ng mga halal na opisyal at pinuno ng mundo ay magkaroon ng matalinong payo at magkaroon ng puso para sa Diyos. Hinihiling namin na patawarin mo ang mga kasalanan, ang aming lupain, at pagalingin mo ang aming lupain. Maawa ka sa aming lahat, Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan at direksyon. Nagdarasal kami para sa muling pagkabuhay sa aming mga puso at simbahan. Kami manalangin para sa kapayapaan ng Jerusalem
at pagpapagaling para sa lahat ng may karamdaman. Panginoon, sa iyong mapagmahal na kabaitan at magiliw na awa, dinggin ang aming mga panalangin at mangyari nawa ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Binibigyan ka namin ng kalulatian para sa paggalaw ng iyong Espiritu at pagsagot sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.